Kumusta nang kanang bukong-bukong mo? Hindi na ba masakit? Ay naku, parang namamaga na ah. Naku, wala to. Konting pahinga lang. Ayos na to. Paanong kaunting pahinga? Tingnan mo nga. Parang malapit ng mga matis. Ay nako. Sarina, kumuha ka ng bote ng gin at lagyan mo ng maligamgam na tubig. Oh, para saan naman po yun? Para dumaloy ng maayos ang dugo at mawala ang pamamaga. Pagulong-gulungin mo lang gamit ang iyong paa. Kahit dahan-dahan lang, yung kaya mo lang. Hindi ko kasi pwedeng hilutin niya ng ganyan. Naku, salamat po sa inyo. Kahit hindi po ako taga rito at hindi niyo ako kilala buong puso niyo akong tinulungan. Wala yun. Tama na yung sobrang pasasalamat. Masaya kami na nakakatulong. At kahit sinong makakita sa'yo na dumaos-dos mula sa itaas ng burol, ay tutulungan ka, no? Tama yun. Mas mainam kung lagi nating pipiliin ang magpakabuti sa gitna ng napakasamang mundong ito. Pinagpapala ang mabuti. Tatandaan niyo yan. Pero, bakit nga ba naroon? Kita mong kauulan lang at basa pang lupa. Naligaw po ako Nangangalakal po ako tapos hindi ko napansin na naroon na pala ako sa may burol. Ang dami ko rin nakuha mga plastic na bote Ay nako, ang mga tao kasi ngayon kahit saan na lang nagtatapon ng basura. Lalo na yung mga kabataan. Oh, Luna! Saan ka na naman galing? Ikaw talaga. Uuwi ka lang kapag gutom, parang hindi ka buntis ah. Uy, ang ganda naman ng aso niyo. Itim na itim. Pero, anong nangyari sa kanan niyang paa? Kawawa naman at iika-ika. Noong nakita namin yung si Luna ay pinagtripa ng mga lasenggo. Tuta pa lang siya noon. Aba't akalain mo at binaril sa paa ng sumpak. Hala, mga salbahe. Nuknukan ka mo ng sama ang mga lokong yon. Kaya yon, pinagbabato ni nanay. Sa pulyong may sumpak sa sentido at sa ospital na nagising. At pagising, tinakip agad ng mga pulis. Nireklamo namin Buti nga sa kanya. Pero hindi po biro yung ginawa niyo, Aling Amelia, ha? Napakatapang niyo. Nako, kung tapang lang ang pag-uusapan, kakayaning patakboy ni nanay ang lahat ng kalalakihan sa baryo ng umiiyak at nagtatawag ng nanay. Oy, tumigil ka nga. Anong akala mo sa akin, Amazona? Ay, anak ng tikbalang! Ano yun? Oo nga. Hala, nayubi yung yero Doon sa likuran. May nahulog doon. Madali ka. Sarina, kunin mo yung flashlight at yung itak. Baka wakwak ang hayop na yun. Wakbak ho? Yung aswang? Oo. Itong nakaraan kasi, merong usap-usapan na merong gumagalang wakwak sa gabi. May nakakita raw at ayon dun sa isang nakasaksi, ay munti ka na siyang dagitin. Naku, isa pang lasenggo yung nakasaksi na yon, Nay. Baka malaking ibon lang ho ito o kaya ahas na galing sa itas ng puno. Tara na ho, tingnan natin. Ayun! Andun, gumagapang! Ano yun? Ibon? O paniki? Grabe namang pakpak yan. Dito lang kayo. Huwag kayong susunod o lalapit. Oh, Nay! Mag-iingat kayo! Hindi hayop ang isang yan! Alam kong ginagawa ko. Ay, hala! Diyos ko po, ano yan? Tiyanak? Pulang-pula ang mga mata. At hindi lang yon. Itim na itim rin ang balat. Oo nga! Naku, Aling Amelia, huwag na po! Sinabi ko nang alam kong ginagawa ko. Huwag kang matakot. Hindi kami kalaban. Halika, tutulungan. Ay! Halima ko! Layuan mo ang nanay ko! Sarina! Pero, Nay! Tingnan ninyo. Lumapit kayo. Nanghihina na siya. Nakasubsob ng mukha niya sa lupa. Pero, Nay, aswang mo ang isa niyan, hindi ang tao! Alam ko. Pero anak,
Hindi basta nagiging aswang ang isang bata. Lalo nang ganito kaliit. Kung sino man ang gumawa nito sa kanya, paniguradong sukdulan ng kasamaan. Ayan, hindi na siya gumagalaw. Sarina, tulungan mo ako. Oh, Nay naman baka... Alam kong alam mo na hindi ko matitiis na hindi tulungan ng batang to. Sarina, oo. Aswang siya. Pero biktima rin siya dito. Bilis na! Kilos na! Magandang araw sa lahat. Ako ulit ito, si Mutya. Ang basurerang puno ng kwentong kababalaghan at katatakutan. Sa mga nauna kong liham ay mga karanasan ng aking mga nakasalamuha ang aking ibinahagi. Subalit sa pagkakataong ito ay isa na sa mga sarili kong karanasan ang aking ikikwento. Ang totoo, isa ang mga karanasan na ito sa mga nais ko nang iwanan sa aking nakaraan. Subalit naisip kong mas maganda kung maibahagi ko rin ito sa inyo. Dito ko rin kasi nakilala ang pinakamatalik kong kaibigan, ang aso kong si Puti. O ano? Nasaan yung bata? Nariyan pa rin ba? Oo. Ayan tulog. Nakatali nga. Pero nasa tabi naman ni nanay habang nagluluto siya. Pambihira talaga. Mamaya bigla siyang sakmalin yan Oo nga Pero Sarina, sobrang tapang talaga ng nanay mo. Wala na ako masabi. Sa pagkakaalam ko, ayon sa kwento niya, galing ang lahi namin sa mga manggagamot at tagatugis ng aswang. Natigil na lamang doon sa tatay niya dahil mas pinili nito ang normal na buhay. Ganon? Nakakabilib naman pala talaga siya. Pero tingnan mo, hindi ba't parang normal na yung bata? Wala na yung pakpak at hindi na itim yung balat Normal ka dyan. Nakita mo na nga. Kayong dalawa, gaano pa kayo katagal na magbubulungan dyan? Lumabas na kayo riyan at nang makakain na. Tatanghaliin tayo sa palengke, Sarina. Kasi naman yung batang yan Nakita mo ba siyang umatake? Ay, paano aatake? Natutulog. May narinig ba kayong ingay kagabi? Kahit kaluskos man lang. Wala ho. Dahil yon sa paglipas ng hating gabi. Bumalik na siya sa pagiging normal na bata. Maging si Luna nga ay hindi na siya tinatahulan, no? Aso na yan na may mas malakas na pakiramdam sa atin. Pero tagasan po kayang batang yan? At paano siya nagkaganyan? Di ko pa rin alam. Sinusubukan ko siyang kausapin pero hindi siya nagsasalita. Sinubukan ko siyang pakainin pero naduduwal siya sa mga pagkain na inihahain ko sa kanya. Tanging tubig lamang ang tinanggap niya. Aswang nga kasi yan, Nay. Ang mabuti pa ipagbigay alam natin to sa pinuno ng baryo. Ay, hindi natin alam kung bigla na lang... Tapos ano? Papatayin siya ng taong bayan? Pagkakatuwaan na parang hayop? Sarina, hayop nga nagagawa nating iligtas. Ito pa kayang batang to? Pero paano po nating tutulungan o ililigtas ang isang kagaya niyang aswang? Gagawa ako ng paraan. Meron akong kakilala sa kabilang bayan. Hihingi ako ng tulong. Maghahanap din ako ng solusyon sa mga libritong iniwan ng lolo ko. Sa pagkakatanda ko, meron ng ganitong kaso noon. Kung tamang natatandaan ko, ayon sa kwento, merong isang grupo ng mga aswang na para hindi maubos ay nag-aali ng isang bata para maging kampo nila kada 30 taon. Kung ganon, sa tingin nyo, ganon ang ginawa sa batang yan? Oo. Gaya ng sinabi ko sa inyo kagabi. Imposible para sa isang batang kagaya niyan ang maging isang wakwak. Tingnan niyo naman. Napakapayat ng batang babaeng yan. At malamang na hindi madali ang pinagdaanan niya. Naiintindihan ko naman, Nay. Nag-aalala lang ako. Huwag kang mag-alala. Nararamdaman kong hindi likas na masama ang batang to. Sige po, kayong bahala. Hindi ko naman po kayo mapipigil Pero, pupunta na tayo ng palengke.
Sino maiiwan sa kanya? Pwede bang iwan na lang natin siya rito? Ako na lang. Sigurado ka ba? Hindi ka ba natatakot? Tsaka isa pa, hindi ka naman taga rito. Mutya, hindi mo kailangan gawin to para sa amin. Pero mukhang hindi pa naman ako makakalayo eh. Tingnan niyo pa ako, namamagana. Ala, oo nga no. Anak ko, tapalan na muna natin yan ng tuba-tuba. Sarina, kumuha ka muna dun sa likuran at painitin mo na rin. Bilis! Opo. Mutya, sandali lang ha. Mabilis na kumilos si Sarina, subalit eksaktong paglabas niya ay ang biglang pag-angil naman ng bata. Nagising na ito. Napatingin ako rito at nagulat ako nang makitang nakatuon sa akin ang nanlilisik nitong mga mata. Pakiramdam ko noon ay napako ako sa aking kinatatayuan. Hindi talaga ako nakakilos hanggang sa biglaang nangatog ang aking mga tuhod at napaluhod ako sa lupa. Anong nangyari? Ay! Yung bata! Huminahon ka, Sarina. Akong bahala. Tandang-tanda kong nagdilim ang paningin ko noon. Ramdam ko nang babagsak ako nang salhuin ako ni Sarina at iupo sa upuang malapit doon. Nakita ko noon si Aling Amelia na kinakausap ang umaangil na batang aswang na noon ay nakatingin pa rin sa akin. Subalit, masyado na akong mahina para matakot ng mga oras na yon. Napapikit na lamang ako at mataas na ang sikat ng araw nang magising ako. Hala, tanghali na. Anong nangyari? Nawalan ka ng malay. Aling Amelia? Yung bata, nasan? Naroon sa labas. Tingnan mo. Dahan-dahan akong tumayo para alalayan ang namamaga kong paa. Subalit, nagulat ako nang hindi ko maramdaman ang kirot noon. Napatingin ako at wala na nga ang pamamaga noon. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Igilalaw-galaw ko yun na talagang kahit kaunting sakit ay wala na. Aling Amelia, yung paa ko, magaling na. Ang galing po pala ninyong manggagamot eh. Masaya ako na hindi na yan namamaga at masakit. Pero Mutya, hindi ako ang may gawa niyan. Wala akong kakayahang manggamot. At lalo na ng ganun kabilis. Ho? Kung ganun, si Sarina? Hindi rin. Halika. Hindi ba't sinabi ko sa'yong tingnan mo yung bata sa labas? Tuluyan na nga akong tumayo at sumilip sa bintana at sa labas ay nakita ko ang batang babaeng kanina lang ay tumakot sa akin at nagpahina. Wala na itong tali at normal na naglalaro ng mga dahon at bulaklak ng santan. Nang mahimatay ka, ang buong akala namin ay ginamitan ka ng itim na kapangyarihan ng batang yan. Pero mukhang nagkamali kami. Nakita namin kung paanong umigpis ang pamamaga ng paa mo. At nang tuluyan nang nawala ang pamamaga, ay tumigil na rin sa pag-angil ang bata at bumalik sa normal. Ibig sabihin po, siya Oo. Marami pa tayong kailangang malaman tungkol sa batang yan. Pero bakit niya po siya kinalagan? Hindi po ba delikado? Kinalagan ko siya pag alis ni Sarina. Dahil sigurado akong kukontra ang isang yon. Naniwala kasi ako na ang pag-atake niya sa akin kagabi ay dala lamang ng takot. Mutya, huwag mo muna sanang ipagsasabi sa iba ang tungkol sa batang to, ha? Pakiusap. Ayaw ko siyang mapahamak. Kung totoo pong siyang nagpagaling sa akin at hindi niya kayo sinaktan, aba, wala po akong dahilan para isumbong siya. Para sa inyo na rin po. Bilang pasasalamat ko na lang din po sa pagpapatuloy niyo sa akin. Hindi po ba kayo susunod sa palengke? Kaya ko na ho rito. Anak ko, hindi na.
Tanghali na rin naman eh. Pasensya na ho kayo ha. Naabala ko pa po ata ang paghahanap buhay nyo. Nako, hindi ah. Kahit wala ka rito, magpapaiwan rin naman ako para sa batang yan. Pero maaari bang ikaw nang magsaing ng kanin? Para naman makapananghalian na rin tayo. Ay opo, walang problema. Ngumiti sa akin si Aling Amelia at nagpasalamat. Pagkatapos ay lumabas siya para kausapin ang bata. Pinanood ko lamang siya dahil alangan pa rin akong lumapit doon. Kinausap niya na parang normal na bata ang batang babae. Hindi ito nagsasalita at tango at iling lamang ang sagot sa kanya. Maya-maya ay lumingon ito sa akin. Napalunok ako ng laway at napaurong. Subalit nang titigan ko ito ay ibang-iba na ito sa nakita namin noong gabi at noong madaling araw. Maaliwalas ang mukha nito na nakangiti sa akin. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, gumaan ang loob ko dito. Hindi po ba talaga siya kumakain? Hindi eh. Nakita mo naman, di ba? Parang diring-diri sa pagkain natin. Paano po yan? Di siya kakain? May inihanda akong dugo mula dito sa kinakain nating manok. Itinabi ko yun pati yung atay. Yun ang ibibigay ko sa kanya mamaya pagkatapos nating kumain. Pero maiba ako, Mutya. Hanggang kailan ka magtatagal rito? Bakit ho? Ayaw niyo na po sa akin? Hindi naman sa ganon. Ayos lang naman na manatili ka rito. Pero syempre, gusto ko ring malaman ang mga plano mo. Ang totoo ho, wala naman talaga ako ibang pupuntahan dito. Dahil lang naman sa pamamasura at pangangalakal kaya ako nakarating dito eh. Sumasampa-sampala ako sa mga bus. Nagbabaka sakali na swertehin. Ganun ba? Pero matanong ko lang, nasan bang pamilya mo? Maaga pong namatay ang nanay ko nang dahil sa sakit. Yung tatay ko, iniwan ko na. Sa bungero malas sa buhay. Yung nag-iisa kong bunsong kapatid, ipinaubaya ko na sa ampunan. Mas ayos na yun. Saka kasama ko siyang gumagala sa ilalim ng sikat ng araw at naghahanap ng wala. Hindi ko napansin na nangingilid na ang luha sa mga mata ko noon. Akala ko ay hindi na ako masasaktan kapag inisip ko ang mga hirap at pagsubok na dinaanan ko at ang aking kapatid sa kamay ng aking batugang ama. Pero may mga sugat pala talagang hindi kaagad gumagaling. Hinawakan ni Aling Amelia ang aking kamay at sinabing maaari akong manatili sa kanila hanggat kailangan ko. Tinanggap ko naman yon at ipinangakong gagawin ko ang lahat para makatulong sa kanila. Matapos kumain ay pinakain ko naman ang asong si Luna sa labas ng bahay. Ayan, magpakabusog ka Luna ha. Para lumakas pati ang mga tuta sa tiyan mo. Oh, dahan-dahan. Sa'yo ang lahat ng yan. Mukhang yan talagang kinakain mo, ano? Sariwang dugo at lamang loob po talaga ang gusto niya. Mukha nga. Pero wag kang matakot. Hanggat hindi nakakatikim ng dugo ng tao ang kagaya nila, hindi nila yun hahanap-hanapin. Kaya ligtas tayo. Pero ano na po ang balak niyo sa kanya? Aalis sana ako para puntahan yung kaibigan kong albularyo. Kung ayos lang sa'yo, dito ka muna at bantayan mo siya. Itatali ko na lamang siya uli para mapalagay ka kahit papano. Ang totoo, nag-alangan ako ng mga sandaling yun. Pero hindi na ako nakakaramdam ng pagkatakot sa bata. Kahit na noong nakita ko itong umiinom at ngumangasab ng laman loob ng manok. Kaya pumayag na ako na magpaiwan. Subalit kahit mabigat sa kalooban ko ay itinali namin ang bata sa may kusina. Para na rin sa ikapapanatag ng kalooban ko at kaligtasan. Inausap ko ang batang babae pag-alis ni Aling Amelia. Doon ko lamang napagmasdan na napakaganda ng kanyang mga mata.
Ang hahaba ng pilik mata niya at matangos rin ang ilong. Ano bang nangyari sa iyo? Nasaan ang mga magulang mo? Ba't ka nagkaganyan? Ikaw ba talaga ang nagpagaling sa paa ko? Subalit tinitigan lamang ako ng batang babae. Maamo ang mukha nito. Nakaramdam ako ng awa sa kanya pero mas pinili kong hayaan na lamang siyang nakatali. Tumayo ako at nagasikaso. Nakita kong napakaraming naglaglagang mga tuyong dahon sa labas kaya napagdesisyonan kong magwalis na lamang. Naipon ko na ang mga tuyong dahon at handa ko ng sindihan ang mga yon nang may narinig akong papalapit sa akin. Isang matangkad na lalaking kayumanggi at isang may edad na babae na nakasuot ng itim na bestida. Ay naku, Sting yan oh. Ang hirap namang sindihan nito. Kainis na hangin. Binibini, ipagpaumanhin mo sana. Pero mari ka bang makausap? Opo. Pero parang napaka-formal naman po ninyo. May gumagamit pa po ba ng ganyang pananalita ngayon? Pasensya na. Ito kasi ang aking nakasanayan eh. Naparito kami ng aking ina dahil meron kaming hinahanap. Ako nga pala si Noli. Ako naman po si Mucha. Ano ba yung hinahanap nyo? Nawawala kasi yung pamangking ko eh. Batang babae, payak kayumanggi, matangos ang ilong at may magandang mga mata. Yung mga pilik mata niya ay mahahaba at talagang pakulot. Tumakas kasi sa amin nang mapagsabihan ng aking ina. Alam mo naman ang mga bata ngayon. Akmang-akma sa hitsura ng batang nakita namin ang batang kanilang inilarawan sa akin. Pero hindi muna ako nagsalita. Napatingin ako sa may edad na babae at natigilan ako nang makita ang itim na itim nitong mga mata na nakatitig sa akin. Nakatingin siya sa akin pero parang tumatagos sa akin ang tingin niya. Para bang binabasa niya ang nasa isipan ko. Nagtayuan ang balahibo ko sa braso at sa batok ng mga sandaling yon at doon na ako nagsimulang makaramdam ng takot. Napipi ka na ata, Iha. May itinatago ka ba? Wala po. Nag-iisip lang po ako kung may nakita akong bata na gaya ng sinasabi nyo pero wala po eh. Walang napadaang bata rito. Talaga ba? Bakit nauutal ka pa at parang pinagpapawisan? Mainit po kasi eh. Maninsangan. Tapos kagagaling ko lang po sa trangkaso. Ganun ba? Kung gayon, dapat ka pang magpahinga. Sige, salamat sa pagsagot, Bini-Bini. Alis na kami. Tama yon. Pero kung ako sa'yo, mag-iingat ako. Malayo kayo sa mismong baryo. Baka kayo ang sunod na dalawin ng wakwak. Tama na yan, Nay. Hindi yan ang ating sadya rito. Bini-Bini, pamanhin. Hindi ako sumagot. Nagsimulang maglakad papalayo ang lalaki. Sumunod naman ang nanay nito sa kanya. Subalit tumigil muna ang matanda at lumingon sa akin. Ngumiti ito bago nagpatuloy sa paglakad papalayo. Ako naman ay naiwan na lamang na kumakabog ang dibdib sa kaba. Pagkatapos ay nakaramdam ako ng pagkahilo. Pero nawala rin iyon kaya binaliwala ko na lang. Hoy, Mutia! Diyos niyo, Salamat Marimar. naman at nagwalis. Pambihira naman, ikaw lang pala. Ako, pasensya na kung nagulat kita. Ano ba kasing tinatanong mo sa malayo? Hindi mo ba nakita yung mag-inang naglalakad doon? Kaalis lang nila. Ha? Wala akong nakita. Pagdating ko dito, mag-isa ka lang at tulala. Ano ba nangyari? Oh, bakit bigla kang namutla? Nahihilo ako, Sarina. Ha? Uy, ayos ka lang ba? Para ka nababad sa suka ah. Mutya!
Naalala kong narinig ko pang tinatawag ni Sarina ang pangalan ko bago ako nawalan ng malay. At pagdilat ko ay madilim at nakakalat na sa loob ng bahay ang amoy ng sinabawang isda. Umupo ako. Ayos naman ang pakiramdam ko kaya hindi ko alam kung bakit ako biglang inimatay. Umayos ako ng upo sa mahabang upuan at kaagad kong nakita ang batang babae. Nakatali pa rin ito malapit sa kusina subalit nakatitig sa akin ang mga mata nito. Hindi nanlilisik pero tila puno ng awa. Gising ka na pala. Kumustang pakiramdam mo? Ayos naman. Ano ba nangyari? Bigla ka na lang namut at bumagsak sa lupa. Mabuti na lang at nakabalik na ako galing sa pagtitinda. Kung hindi, ay nako. Teka, may sakit ka ba? Wala. Sandali. Naalala ko na parang sumama yung pakiramdam ko nung nagtagpo yung mga mata namin nung nanay nung nunguli. Matapos kong banggitin ang pangalan ng lalaki ay biglang umangil ang bata. Hinihigit nito ang tali na parang gusto niyang putulin habang iniiling ang ulo. Napaurong si Sarina tumabi sa akin. Bakas sa mukha niya ang takot. Diyos ko po. Bakit siya nagkakaganyan? Anong gagawin natin? Wala pa naman si nanay. Sandali. Tingnan mo muna siya. Hindi siya galit. Para siyang nag-aalala. Ha? Ano mo naman nasabi? Hindi naman kasi nanlilisik mga mata niya eh. Sandali. Hoy! Mutya, anong binabalak mo? Huwag kang mag-alala. Akong bahala. Kilala mo si Noli? Muli siyang umangil sa aking harapan habang hinihigit ang taling nakagapos sa kanya. Mabuti na lamang at sadyang makapal yun dahil kung hindi ay madali lang niya yung mapuputol. Muli kong binanggit ang pangalan ng lalaki. Umangil ulit ang bata pero sa pagkakataong ito ay may napansin ako sa mga mata niya. Luha. Mutya, ayos ka lang ba? Oo. Pero tingnan mo siya, Sarina. Umiiyak siya. Hala, oo nga. Malakas ang kutob ko. May kinalaman ng Noli na yun sa batang to. Sino ba kasing Noli na yan? Sasabihin ko sa'yo. Pero pakainin muna natin tong bata. Oo nga pala. Ibinilin sa akin ni nanay kanina na pakainin ko ito ng dugo ng manok at lamang loob. Eto nga inipon ko ito galing palengke. Tapos itong karne, iadobo ko na lang at ulam natin bukas. Pero Pero ayos lang ba kung ikaw ang magpakain sa kanya? Natatakot kasi ako eh. Baka bigla na lang akong sakmalin. Sige. Ako nang bahala. Kinuha ko ang kalderong pinaglagyan ni Sarina ng sariwang dugo at lamang loob ng manok. Binuksan ko yun at pagbukas ko ay agad na umangil ang bata. Nagpunas ito ng mata at nagsimulang maglaway. Kaya naman kaagad kong inilapit iyon sa kanya. Mabilis niya yung inagaw sa akin. Kinamay ang lamang loob na naroon at ninasab na parang kanin. Nguya lang siya ng nguya na tinagutom na gutom. At pagkatapos ay ininom niya ang dugo na parang uhaw na uhaw. Grabe, nakakatakot. Pero hindi siya ganyan kanina. Ang totoo, bago umalis si Aling Amelia, nakakawala lang yung bata. Naglaro pa nga sa labas eh. Ha? Hindi ba delikado yun? Sa tingin ko, hindi tumatalab ang sumpa tuwing umaga. Sa gabi lang siguro siya nagiging ganap na aswang. Pero kahit na, mapanganib pa rin siya. At saka hindi tayo nakakasigurado dyan. Naiintindihan kita. Pero sang-ayon ako kay Aling Amelia, Sarina. Hindi likas na masamang batang ito. Hindi na sumagot pa si Sarina noon. Napailing na lamang siya at dumiretso sa lababo para matadtad at mahugasan ang karne ng manok na dala. Nagsumiksik naman sa sulok ang bata nang magsimula na si Sarina na magpisa ng bawang. Kaya kumuha ako ng malinis na tela at iniabot ito dito. Kinuha naman yon ng bata at itinakip sa kanyang ilong. Matapos yun ay kami naman ni Sarina ang kumain. At dito ko na sa kanya ikinwento ang tungkol kay Noli at sa nanay nito.
Hindi rin siya makapaniwala. Ngunit maging siya ay kinutuban na ang batang aswang nga ang hinahanap ng mga ito. Mutya, hindi ka ba aalis? Hindi naman sa pinaalis kita, ha? Baka kasi naiisipan mo nang umalis. Pero hindi mo magawa ng dahil sa sitwasyon natin. Wala namang problema sa akin. Nag-usap na rin naman kami ni Aling Amelia. Ako na munang maiwan dito sa bata kung kailangan. Tinulungan niyo ako, yung bata rin. Ayoko iwan kayo ng ganun na lang. Salamat naman kung ganun. Pero di ba masyado ng gabi? Hindi pa ba uuwi si Aling Amelia? Wala naman siyang nabanggit na hindi siya makakauwi. Naku, kapag pumupunta yun doon, kinabukasan na ng hapon o gabi bumabalik. Ay, naku naman kasi. Ganun pa? Sige, wala namang problema. Ako nang bahala rito. Pero teka, si Luna parang di ko nakikita. Lumayas na pagkatapos kong pakainin eh. Isa pa yun. Umuwi lang yun kapag gusto. Huwag mong alalahanin ang asong yun. Mana yun kay nanay. Matapos ang hapunan ay naghugas na ako ng mga hugasin. Si Sarina naman ay pumunta sa likod bahay para manguha ng mga kalamansi na idadagdag niya sa paninda kinabukasan. Iniwan na niya ang paninda sa kaibigan nilang may pwesto sa palengke. Karaniwan ay iniuuwi nila ang mga natitira sa hapon pero dahil walang kasama at may kabigatan, naisipan niyang makiusap na lamang sa kakilala nila doon. Nang matapos ay nauna na siya sa kwarto. Ako naman ay isinara ko pa ang mga bintana at pinto. Pagkatapos ay hinila ko papalapit sa batang aswang ang isang mahaba at malapad na upuan. Dito ka na matulog ha? Para hindi nangangawit yung likod mo nang nakahukot dyan sa sulok. Hindi pa rin sumagot ang bata. Pero kaagad siyang sumampa sa upuan at sa unang pagkakataon ay nakita ko itong ngumiti. Napakaganda nito. Hindi ko alam kung kasama yon sa kakaiba niyang kakayahan pero talagang gumaan ng pakiramdam ko sa kanya ng mga oras na yon. Matulog ka ng mahimbing. Bukas, babalik na si Aling Amelia. Siguradong may maganda yung balitang dala para sa iyo, ha? Tumango lamang ang bata. Muling ngumiti at pagkatapos ay humiga. Pinagmasdan ko ang kanyang likuran. Wala doon ang mga pakpak kahit malalim na ang gabi. Subalit napakarumi na ng kanyang damit. Kaya naman kinausap ko si Sarina at humingi ako ng lumang damit. Kaagad naman niya akong binigyan. At bago ko iwan ang bata ay tinulungan ko muna itong magpalit ng damit. Naisip kong tuluyan na siyang tanggalin sa pagkakagapos. Subalit mahigpit niyang hinawakan ang aking mga kamay at malakas na umiling. Sige, naiintindihan ko. Nag-aalala ka rin siguro na masaktan kami. Sige ha, papasok na ako dun sa kwarto. Tumango ang bata. Siniguro kong maayos subalit hindi mahigpit ang pagkakatali ng lubid sa kanan niyang pulsuhan at pagkatapos ay sinigurado ko ang pagkakatali nito sa haliging kahoy ng kusina. Inihimas ko pa ang likuran niya at doon ko napagtanto na talagang napakapayat niya. Ang natitirang takot na naramdaman ko sa kanya noon ay tuluyan ng napalitan ng awa. Sana bukas maggamot ka na. Iniwan ko na siya matapos noon at natulog na ako sa silid. Tulog na si Sarina nang pumasok ako kaya pumwesto na rin ako sa sulok. Tanda kong nakatulog na ako noon. Nasa kasarapan na ako ng pagtulog nang maalimpungatan ako ng dahil sa mga yabag sa kahoy na sahig ng silid. At pagdilat ko ay nakita ko si Sarina na nakatayo at sumisilip sa siwang ng nakasaradong bintana. Sarina, may problema ba? May kung ano sa labas. Ha? Ano? Anong nasa labas? Hinggan mong maigi. Aso? Itim na aso. Hindi ba si Luna yun? Teka't pagbubuksan. Hindi yun si Luna. Malaking itim na aso.
Narinig kong may dumamba dito sa bintana kaya nagising ako. Pagsilip ko, malaking aso. Itim na itim at pulang-pulang mga mata. Aswang? Siguro, hindi ko alam. Ay, kabayo! Ano yun? Sa labas, sa may kusina. Pagkalabas namin ni Sarina ng kwarto ay sabay kaming binalot ng kilabot. Kitang-kita namin ang batang aswang na nangingitim ang balat, nanlilisik ang mga mata at lumilipad. Subalit hindi ito sa amin nakatingin kung hindi sa umuuga at kumakalabog na pinto. Ay, Diyos ko po, yung bata, naging aswang na naman siya. Teka, uminahon ka, Sarina. Tingnan mo. Hindi naman sa atin nalilisik yung mga mata niya eh. Doon sa kung ano nasa labas ng pinto. Yung aso yun, panigurado. Isa yung aswang at narito yun para sa batang to. Oh, maaaring isa yan sa mga sumumpa sa bata. Kung ganun, anong gagawin natin? Ano pa nga ba? Hindi natin hahayaang makapasok ang demonyo na yan dito. Mabilis na pumilos si Sarina. Pumasok siya sa loob ng kwarto at sa gilid ng aparador nila ay binuksan niya ang isang maliit na pinto. Hindi ko inakala na may pinto doon dahil hindi yun halata. Mula doon ay dali-dali niyang kinuha ang isang itak at isang latigo, ang buntot pagi. Ito, Mutya. Oh, Kunin mo tong itak. Sa oras na pumasok ang nilalang na yan dito, kahit ano pa man ang itsura niya, bata, matanda, hayop mo ano pa man, huwag kang mag-aalinlangang tagain ito ha, naiintindihan mo? oo, naiintindihan ko. Yung batang aswang din. Sa oras na mawalan siya ng kontrol at atakihin tayo, huwag kang magdadalawang isip na tapusin siya. Hindi ako nakasagot sa sinabing yun ni Sarina. Napatingin ako sa batang aswang. Totoong nakakatakot na ang itsura noon pero wala ni katiting na kilabot akong naramdaman mula doon. Lalong lumakas ang kalabog sa pinto at pakiramdam ko ay masisira na yun anumang oras. Tumalon na si Sarina mula sa kinatatayuan namin at pumwesto para salubungin ang papasok na aswang. Subalit kasabay noon ay ang malakas na pagsigaw ng batang lumilipad. Napakalakas ng sigaw na yun na napatakip kami ng aming mga tenga. Tenga ko! Sarina, mukhang tumakbo na papalayo yung aso. Mag-iingat ka sa pagsilip dyan! Wala na nga. Naitaboy nito bata yung aswang. Sarina, iniligtas tayo ng batang. Naputol ang sinasabi ko noon nang makarinig kami ng malakas na lagapak. At pagtingin namin sa pwesto ng batang aswang ay nakahandusay na ito sa lupa. Wala na ang pakpak nito at bumalik na sa normal na hitsura. Subalit malalim ang paghinga nito, kaya dali-dali ko itong tinakbo at paghawak ko ay inaapoy ito ng lagnat. Sandali lang. Maghahanda ako ng tubig para mapunasan siya. Ihiga mo muna siya doon sa upuan mo, Tia. Oo. Eto. Ito rin ang malinis na bimpo. Punasan mo siya sa buong katawan niya. Naku, kung di dahil sa batang to, malamang napasok na tayo ng nilalang na yun. Pero kung hindi rin dahil sa kanya, hindi tayo dadalawin ng demonyong yon. Malakas ang kutob ko na hinahanap ng mga kalahi niyang batang to. At yung Norim na sinasabi mo, maaaring siya yung asong yon. Kung ganun, anong gagawin natin? Bukas na bukas rin, sasabihin ko sa pinuno ng baryong nangyaring ito. Kailangan nila itong malaman para makapagronda sila at maiwasan ulit ang ganitong insidente. Hindi mo naman siguro sasabihin ang tungkol sa bata, hindi ba? Hindi. Hanggang hindi pa dumarating si nanay. Hindi nagtagal ay humupa rin ang lagnat at paghingal ng bata. Subalit nagpatuloy lang ito sa pagtulog na hinayaan ko na lamang. Kami naman ni Sarina ay hindi na nakatulog matapos ang pangyayaring yun. Hanggang sa hindi na namin namalayan na papasikat na ang araw. Napakahaba ng araw na yun. Pagod na pagod ako. Pero hindi ko man lang nagawang ipikit ang mga mata ko. Hala, ano nangyari dito?
Anong dinaanan ng bagyo? Mutya, si nanay nasa labas na. Sarina? Ano bang... Oh, bakit ganyan ang itsura mo? Parang hindi ka nakatulog. Mahabang kwento, Nay. Pumasok po muna tayo. Tamang-tama. Nakapagpakulo na kami ng kape. May kasama po pala kayo. Magandang umaga. Ako nga pala si Enrico. Oo, si Enrico ang anak ng kaibigan kong manggagamot. Mahina na kasi at matanda na kaya itong anak na lamang niyang ipinasama sa akin. Oh, bakit ganito kagulo rito? Ano ba talagang nangyari? Hayaan po ninyong ikwento namin sa inyo kung ano nangyari dito kagabi. Naganda ako ng 2 pang tasa ng kape para kina Nanay Amelia at Enrico. Handa na si Amelia na magkwento nang biglang magsalita ang binata. Nakaharap na pala ito sa natutulog na bata. Ito ho ang batang tinutukoy ninyo, Aling Amelia. Hindi ho ba? Oo. Yan nga. Ano sa tingin mo, Enrico? Totoo nga po. Isa siyang aswang. Oh. Nararamdaman ko po ang malakas na kapangyarihang itim sa kanyang katawan. Pero, siya bang batang sinasabi mo? Yun ang hindi ko sigurado. Hinawakan ni Enrico ang bata sa balikat. Mga 5 segundo niya yung ginawa bago ito binitawan at iniangat ang damit nito mula sa likuran. Sinaway ko siya, pero sinigawan lang niya ako. Alam ko ang ginagawa ko! Pero kahit na, natutulog pa siya at isa pa, babae yan. Tumatakbo ang oras, miss. At uulitin ko. Alam ko ang ginagawa ko. Tama na yan. Huwag na kayong magsigawan. O ano, yan bang batang babae na sinasabi mo? Positibo, Aling Amelia. Eto ngang batang yon. Sa bandang kanan sa ibabang parte ng likuran ay itinuro ni Enrico ang isang pabilog na balat. Kasing laki iyon ng barya at hindi ko yon nakita noong binihisan ko ang bata. Dito na bumaling sa amin si Aling Amelia at tinanong kami ni Sarina tungkol sa nangyari noong nakaraang gabi. Detalyado naming sinabi sa kanya ang lahat. Subalit nakapagtatakang hindi man lang sila nagulat sa aming ikinwento. Mabuti na lamang at hindi kayo napasok. Ipagpaumanhin ninyo. Sarina, Mutya, kung bumalik lang sana ako kaagad, ay hindi na sana. Wala ho yun, Nay. Wala naman ho kayong kasalanan. Isa pa, wala namang nasaktan. Salamat na rin sa batang yan. Oo nga po. Pero, Enrico, wag mo sana ako sigawan ulit ha. Pero sa tunog nyo kanina ni Aling Amelia, parang may nalalaman ka tungkol sa batang yan. Taga sa amin ang batang yan. Nag-iisa yung anak ng pinsan ko. At 2 buwan na yung nawawala. Halos walang tigil ang lolo namin sa paghahanap sa kanya. Naku, kawawa naman pala siya. At yung mga magulang niya, malamang labis na rin pag-aalala. Oo nga. Kung ganun, iuwi na natin siya sa kanila at doon na lang gamutin. Hindi yun ganun kasimple. Noong araw na nawala siya, natagpo ang patay ang mga magulang niya sa loob ng bahay nila. Wakwak ang mga tiyan at nasa kaldero ang ilan sa mga lamang loob. Ano? Huwag mong sabihin. Hindi, imposible ang batang tumigawa nun. Walang nakakaalam ng tunay na nangyari. Pero ako, sigurado ako, na sinadyang patayin ang pinsan ko para kunin ang batang ito. Siya ang nag-iisang bata sa amin. Isa na nagtataglay ng dugo ng albularyo. At alam ng mga aswang na kung makakagawa sila ng alagad na may dugo namin, ay siguradong mas lalakas ang pwersa nila. Ang pinsan ni Enrico at ang asawa nito na napatay ay mahuhusay na tagapagtaboy ng mga engkanto at kayang kumontra ng kahit anong kulap at barang. Iyon siguro ang dahilan kung bakit nagagawang labanan ng batang yan ang pagiging aswang niya. At ang dahilan kung paanong naitaboy niya ang aswang kagabi ng ganun-ganun na lang. Pero anong pangalan ng batang yan? Para naman may maitawag naman kami sa kanya. At talaga bang hindi siya nagsasalita? Mara,
Siya si Mara. Nabanggit mo na hindi siya nagsasalita. Marahil ay dahil yon sa sumpa. Normal na bata si Mara. Madaldal at masayahin. Kaya talagang nakakalungkot na ganyan ang sinapit niya. Kung ganon, ano nang balak natin? Ano nang gagawin? Gamit ang nalalaman ko, susubukan ko siyang gamutin. Hindi ko alam kung gaano katagal ito magtatagal. Pero gagawin ko ang lahat bago pa siya maging ganap na aswang. Mutya, ang mabuti pa sabihin mo na rin yung tungkol dun sa Noli at sa nanay nito. Noli? Detalyado ko ring ikinuwento kay Aling Amelia at Enrico ang tungkol kay Noli. At sinabi ni Enrico na malamang yun nga ang nagsumpa kay Mara para maging aswang. Sinabi rin niya sa amin ang tungkol sa isang grupo ng aswang gaya ng sinabi ni Aling Amelia sa amin noon. Totoo raw ang mga ito at magpahanggang ngayon ay patuloy pa rin ito sa pagkuha sa mga bata kada 30 taon. Matapos magsabihan ng mga detalye, biglang nanakit ang ulo ni Sarina, kaya nagpaalam itong matutulog muna. Ako naman ay naghanda ng agahan. Kumain kaming tatlo nila Enrico at Aling Amelia at noong umagang yon ay hindi nagising si Mara. Marahil ay naubos ang lakas nito sa ginawa nitong pagtaboy sa malaking aso noong gabi. Sarina, halika na muna at puntahan natin yung mga paninda sa palengke. Baka nagkabulukan na yung iba doon. Nariyan na po, Nay. Patapos na ako magbihis. Oh, Mutya, dito muna kayo ni Enrico. Pupunta lang muna kami sa palengke. Bibili na rin kami ng makakain natin mamayang gabi. Kayo munang bahala rito, Enrico. Ingatan mo sila. Opo, ako pong bahala. Napatingin ako kay Enrico ng mga sandaling yon. Hindi ko alam pero parang tumigil ang mundo ko nang mapatingin ako sa kanyang mga mata. Sunog sa araw ang kanyang balat, subalit totoong matipuno siya at mahitsura. Pero kaagad kong inialis yun sa aking isipan. Alam kong hindi yun ang oras para doon. Isa pa, likas na suplado ang lalaking yon. Kung lalabas ka, lumabas ka na. Isasagawa ko na ang unang ritual. Ayokong may labas-masok sa bahay hanggat maaari. Kailangan ko itong gawin. Kahit 2 beses o 3 bago ko siya maiuwi sa amin. Wala namang problema eh. Basta wag mo siya sasaktan. Hindi ako narito para manakit. Pero napakasuplado mo kasi. Ang tapang pa ng boses mo. Baka matakot siyang bata. Pasensya na. Ganito lang talaga ako magsalita. Malakas at mukhang galit. Pero hindi naman ako galit. Sige na, lalabas na ako. Magwawalis na lang muna ako sa labas. Bahala ka na kay Mara. Tawagin mo na lang ako kapag kailangan niyo ako. Lumabas ako noon at doon ko pa lamang nakita ang pinsala na ginawa ng malaking aso noong nakaraang gabi. Kaya yun na ang inasikaso ko. Inayos ko ang mga nagbagsak ang mga gamit sa labas. Napansin kong puro kalmot ang pinto at naumuuga na ang bisagra noon. Pero ayokong mag-ingay kaya nilinis ko na lamang muna ang paligid. Ilang sandali ang lumipas, patuloy akong nagwalis nang marinig ko ang malakas na sigaw ni Mara. Mara! Anong hangin yun? Napakainit! Enrico! Sinabi ko sa'yong huwag kang labas-masok, hindi ba? Anong gusto mong gawin ko? Narinig ko si Marang sumigaw na parang nasasaktan. Hala, ano yan? Hindi ko naiwasang mag-alala nang makita ko ang itim na likido sa sahig. Sa upuan ay naroon si Mutya. Nakaupo, hinihingal at bahagyang namumutla. Kagad akong tumakbo sa kusina, kumuha ng tubig at iniabot iyon sa bata. Kinuha naman ito kaagad ang baso at nilagok ang laman noon. Ano yan? Anong ginawa mo kay Mara? Parte yan ng sumpa. Dumi ng sisiw na nasa loob ng katawan niya. At kagaya ng inaakala ko, hindi ito magiging ganon kadali. Malakas ang kapit ng sumpa. Pero matatanggal mo naman yon, hindi ba?
Hindi ko alam. Tatapatin na kita. Hindi lahat. Biglang tumigil si Enrico sa pagsasalita. Napatingin siya kay Mara bago tumalikod at lumabas. Muli akong nagsalin ng tubig at iniabot yon sa bata bago ako sumunod kay Enrico. Enrico, sandali. Hindi ganun kasimple ang magpagaling ng isang taong nagiging aswang. Ang totoo, malaking porsyento ng mga ganitong kaso ay hindi nabubuhay. Ano? Yun ang katotohanan. At kaya ayaw kong mangako. Pero gagawin ko ang lahat para mapagaling si Mara. Wala na ba talagang ibang paraan? Yung mas sigurado? Meron. O yun naman pala eh. Pero ang tanong, kaya mo bang pumatay ng aswang? Ha? Ang isang paraan ay patayin ang sumumpa sa kanya. O kusang tanggalin nito ang sumpa. Pero malabo yun. Kung hindi ko magagamot si Mara sa lalong madaling panahon, makokontrol na siya ng gumawa nito sa kanya sa oras na sumapit ang kabilugan ng buwan. At ilang araw na lamang yon mula ngayon. Hindi ko napigilan ang sarili ko noon na malungkot para kay Mara. Pumasok ako sa loob at sa unang pagkakataon noon ay niyakap ko siya ng mahigpit. Hindi naman siya pumalag. Hindi rin siya kumibo hanggang sa napansin ko na lamang na humihikbi na rin siya. Nang mga pagkakataong yon, naisip ko na alam ng bata ang maaaring mangyari sa kanya at na ayaw niyang maging ganap na aswang o mamatay. Mara, alam ko at naniniwala akong hindi ka masamang bata. Alam ko hindi mo gusto ang mga nangyayaring ito sa'yo. Hindi ako nangangako. Pero gagawin ko makakaya ko para matulungan ka. Tumitig sa akin ang luhaang mata ng bata at pagkatapos ay mahigpit niya akong niyakap. Napakahigpit ng yakap niya, naramdam ko ang takot at hirap na kanyang dinadala. Pumasok si Enrico. May dala siyang timba ng tubig. Lilinisin na raw niya kasi ang isinuka ni Mara bago pa yun matuyo at bumaho. Ayos lang ba kung aalisin natin si Mara sa pagkakatali? Ayos lang siguro. Maaga pa naman. At saka narito naman ako. Sa estado niya ngayon, kaya ko pa naman siyang pigilan. Mabuti naman kung ganon. Parang nagkakasugat na kasing pulsuhan niya eh. Basta Mara, kontrolin mo ang sarili mo ha. Ayaw rin kitang saktan. Tumango ang bata sa sinabing yon ni Enrico. Nagpunas ito ng luha sa mga mata at ngumiti habang tinatanggal ko ang pagkakatali sa kanyang braso. Nang matanggal ko yon ay tumuro siya sa labas. Naisip kong nais niyang lumabas at makapaglaro. Kaya hinayaan ko na lamang siya pero binilinan ko siya na huwag lalayo kahit anong mangyari. May lahi ka ba ng mga manggagamot? Mangkukulam o kahit anong espesyal na kakayahan? Ako? Ako bang kausap mo? May iba pa bang tao rito bukod sa atin at kay Mara na hindi nakakapagsalita? Suplado mo talaga. Wala akong lahi ng mga ganyan. Talaga ba? Nararamdaman ko kasi na parang may kakayahan ka rin. Nakagaya ng akin at ng kay Aling Amelia. Isa pa, kakaibang tapang mo. Kung karaniwang tao ka lang, malamang umalis ka na ng dahil sa takot. Ang totoo, naisip ko na yan nung una ko siya nakita. Pero nang pinagaling niyang namamaga akong paa, hindi ko alam pero pakiramdam ko, kailangan ko muna siyang tulungan. Mabuting puso. Bibihira na lamang ang may ganyan ngayon. Sana lang, huwag mong pagsisihan ang desisyon mong ito. Oo naman. Wala akong pinagsisisihan sa mga naging desisyon ko na. Dun sa kwento mo na nahimatay ka matapos tingnan noong nanay nung Noli. Ang totoo, sa tingin ko ay sinubukan kanyang usugin. Ang kaso,
matibay ang espiritualidad mo. Kaya naitanong ko kung may lahi ka ba ng mga manggagamot. Talaga ba? Oo, pero tingin ko lang naman yun. Pero baka may sakit ka lang din talaga na hindi ko alam. Kaya pagkatapos ng lahat ng ito, ay mainam na magpatingin ka sa doktor. Handa na akong sumagot sa sinabing yun ni Enrico nang biglang dumating si Luna. Kaagad itong tumakbo papunta sa akin at nagtatalon sa harapan ko. Sinaway ko ito. Tumigil naman ito at dumiretso sa loob ng bahay. Sinundan ko ito dahil baka bigla nitong kagatin si Mara. Pero pagpasok ko ay nagulat ako. Naglalaro na kasi silang dalawa. Hindi man lang takot ang aso sa kanya. Patunay yan na hindi pa ganap ang pagiging aswang ni Mara. May pag-asa pa tayo, hindi ba? Oo, meron pa. Lumipas ang mga oras. Naganda na ako para sa hapunan. Papalubog na ang araw noon nang makarinig ako ng alulong ng mga aso mula sa hindi kalayuan. Hindi ko yun pinansin noong una. Subalit, parami yun ng parami at maging si Enrico ay naging balisa na ng dahil doon. At hindi nagtagal ay nagsimula ng umangil si Mara. Mara! Huminahon ka! Enrico, may ibig sabihin namang alulong na yun, hindi ba? Pakiramdam ko kasi may paparating na panganib. Hindi ka nagkakamali. Hindi pangkaraniwang aso ang mga yon. Ay, Diyos ko po! Ay, kayo lang pala, Aling Amelia. Pambihira naman po kayo. Nagulat ako. Ay, pasensya na. Para kasing nagbabadya ng malakas na ulan. Umaambo na nga eh. Kaya nagmadali na kami nitong si Sarina. Oo nga. Isa pa, kakaibang dilim sa labas eh. Tapos sinabayan pa ng mga alulong ng aso, nakakakilabot. Kaya nga. Oh, heto, mga gulay at tuyo. Mutya, Oh, ayos lang ba kung ikaw nang magluluto? aba, wala pong problema. Amin na po. Ako na po magagayat ng mga gulay. Magpahinga na po muna kayo. Sige, salamat Enrico. Pero Aling Amelia, maganda po kayo. Kakaiba po ang nararamdaman ko. Hindi magiging normal ang gabing ito. Ay, anong ibig mong sabihin? Malakas ang kutob ko na hindi mga pangkaraniwang aso ang umaalulong. Kung gano'n, magsabi tayo ng mga pangontra, mga bawang gano'n. Hindi maaari. Masasaktan pati si Mara kapag nagsabi tayo ng napakaraming pangontra. Sarina, ilabas mo yung mga gamit, yung mga panlaban. Kailangan nating protektahan tong bahay at si Mara. Bumigat ang hangin sa loob ng bahay ng mga oras na yun. Naging seryoso silang lahat. Samantalang si Mara ay naging abala sa pakikipaglaro kay Luna. Pinagmamasdan ko siya habang nagluluto ako at ng mga oras na yun sa paningin ay isa lamang siyang pangkaraniwang bata. Karaniwang bata na naghahanap ng kalaro at kalinga ng nakatatanda. Mutya, kung sakali man, ikaw na ang bahala kay Mara, ha? Anong ibig mo sabihin? Ang ibig niyang sabihin ay, ikaw ang magpuprotekta sa bata sa oras na lumusob dito ang mga gumagawa niya sa kanya. Ho? Hindi papayag ang gumawa niyan sa kanya na basta na lamang siya mawala sa kanila. Hindi nila hayaang bumula na lang ng ganoon ang kapangyarihang itim na isinalin nila kay Mara. Kaya paniguradong lulusob sila. Yung mga asong umaalulong. Oo, malakas ang kutob ko na sila yon at papalapit na sila. Nakaramdam ako ng kaba at takot ng mga oras na yon, Sir Jupiter. Napatanong ako kung paano ko inilagay ang sarili ko sa ganoong sitwasyon. Pero hindi nagtagal, naisip ko na baka tadhana ang nagdala sa akin doon. Hindi ako relihiyosong tao dahil sa dami ng mga masasamang nangyari sa buhay ko. Pero ng mga oras na yon ay napadasal ako. Hindi lang para sa sarili ko kung hindi para sa aming lahat na naroon.
Hindi naman nagtagal ay bumuhos ang napakalakas na ulan. Ayos lang ba talaga na hindi siya nakatali? Oo, ayos lang yan. Pero siguro, bago tayo matulog, saka natin siya itali. Para sa kapakanan na rin ng lahat. Magliligpit muna ako sa kwarto. Si nanay abala sa pagbabasa ng librito eh. Dito muna kayo ha, Mutya. Pasuyo na rin si Luna. Pakainin mo na rin. Oo, ako na bahala. Sino yan? Sandali! Parang magigiba naman yung pinto. Sandali lang! Kung hindi mo sasabihin kung sino ka, hindi namin bubuksan ang pinto. Mutya, akin ang itak. Sandali lang. Huminahon ka muna. Iabot mo ang itak! Masyado ka namang mainit, Ginoo. Narito lang naman ako para magtanong. Anong kailangan mo? Magugulat ka ba kung sabihin kong yung batang itinatago ninyo? Halos lumabas ang puso ko mula sa aking dibdib nang biglang tumalsik ang pinto at pumasok ang malakas na ihip ng hangin sa bahay. Tumama ang pinto kay Enrico. Mabuti na lamang at nagawa niyang masalag yun. At sa labas ng bahay ay nakita naming nakatayo si Noli. Nakangisi at nalilisik ang mga mata. Sa likuran naman niya ay ang matandang babae, ang kanyang ina. Oh, Diyos ko po! Sino kayo? Anong kailangan nyo? Narito ako para kunin ang bata. Ang galing din ninyong magtago, ano? Hindi ko alam kung anong mahika ang ginamit ninyo para itago ang presensya niya. Mabuti na lamang at naisipan kong parundahin dito ang isa sa amin. Kung gayon, kayo ang gumawa nito kay Mara. Kami nga! At ang batang yan, ang magpapatuloy ng aming nasimulan. Nakatakas lang naman yan nang dahil sa katangahan ng bantay niya. Gulong-gulo ang isip ko ng mga oras na yon. Nakakasulasok ang amoy at presensya ng mag-inang yon at talagang nakakatakot. Subalit hindi ko mawari noon kung totoo ba ang mga nangyayari sa harapan ko. Pakiwari ko noon ay nasa loob ako ng isang pelikula o isang bangungot. Hindi namin siya ibibigay sa inyo. Mga walang awa. Hindi ko naman kailangan ng permiso ninyo. Kukunin ko siya sa ayaw o sa gusto nyo. Tumingin si Noli kay Mara at sa isang iglap ay umangil bigla ang bata. Tumingin ito sa amin. Galit na galit ang mga mata at umaambang lulusob. Kaagad akong hinila ni Aling Amelia. Habang si Luna naman ay nagsiksik na lamang sa sulok ng kusina habang patuloy sa pagtahol. Tiningnan din ito ni Noli at bigla na lamang itong tumumba sa lupa. Tayo na, Mara. Alis na tayo. Sumunod ka na sa amin. Kung susunod ka, walang masasaktan. Demonyo ka talaga? Walang awa? Kumuha si Aling Amelia ng isang botelya ng benditadong langis at winisik yun sa direksyon nila Noli. Tinamaan ng kamay ng lalaki at nakita ko kung paanong nalapnos yun. Subalit sa halip na matakot ay ngumisi lamang ito at walang ano-anong lumusob kay Aling Amelia. Mabilis namang kumilos si Enrico. Umarang siya kay Noli at nagpangbuno silang dalawa. Mutya, Sarina, ilayo na ninyo rito si Mara. Pero Nay, Hindi matatapos ang lahat ng ito kung makukuha nila si Mara. Sige na! Hindi ko na hinintay pa si Sarina. Mabilis akong lumapit kay Mara. Umangil siya sa akin. Natigilan pa ako sa takot subalit bigla siyang pumikit at bumagsak sa lupa. Hindi ko alam ang dahilan noon pero mabilis ko na lamang siyang binuhat at lumabas kami sa likurang pinto sa may kusina. Napakadilim ng dahil sa ulan kaya hindi ko malaman kung saang direksyon kami tatakbo. At saan naman kayo pupunta? Saan kayo tatakbo?
Hanggang saan ka aabot? Pakiusap po, pabayaan niyo na kami. Pakawalan niyo na tong bata. Wala kang alam, kaya hindi mo kami naiintindihan. Ngayon, kung ayaw mong mamaalam sa mundong ito, ibigay mo ang batang yan. Napapapikit ako at napasigaw. Yun na lamang ang nagawa ko nang lumusob sa amin ang matandang nanlalaki ang mga mata at naglalaway. Subalit kasabay ng kulog ay narinig ko ang hagupit ng latigo. At kasunod doon ay ang malakas na pagsigaw ng matanda na parang nasasaktan. Dumilat ako at nakita ko ang matandang babae na nakaluhod at umuusok ang mukha. Sa tabi ko ay si Sarina na hawak ang buntot pagi. Tampalasan! Magbabayad kayo! Mutya! Kunin mo tong flashlight. Diretsuhin mo lang ang daan na yan. Tapos kumaliwa ka sa unang kanto ng sagingan. At makakarating kayo sa pinakabaryo. Pero paano kayo? Mawawala ng saysay ang lahat ng to kung makukuha nila si Mara. Sige na. Pasensya na kung naipit ka pa rito. Sandali akong tumitig kay Sarina bago ko kinuha ang flashlight na ibinibigay niya. Tumango siya sa akin at pagkatapos ay muling sumigaw para palisin na ako doon. Tatakbo na sana ako nang biglang lumusob muli sa akin ang matanda. Muntik akong madapa. Mabuti na lamang at nakabalanse ako. Hinila naman siya ni Sarina at muling hinampas ng buntot pagi. Muling napasigaw ang matanda sa sakit. Mutya! Sige na! Sige, Mutya! Huwag kang titigil hanggat hindi ka nakakarating sa baryo! Walang aalis! Papatayin ko na kayong lahat dito! Papalayo na ako nang hindi ko maiwasang mapalingon. Nakita ko si Noli. Galit na galit siya. Nanlilisik ang mga mata at tila umuusok ang bibig. Hinawi niya si Sarina at kaagad na tumalsik ito at nagpagulong-gulong sa lupa. Sarina! Akin ang bata! Tampalasan! Hindi! Hindi ko siya ibibigay sa'yo! Sige na, Noli. Tapusin mo ang isang niya nang makalis na tayo rito! Huwag mo akong utusang matanda ka! Sinabi ko na sa'yo na kapag sa mga ganitong pagkakataon at tigil-tigilan mo yung pagpapanggap mo na ina ko! Walang hiya! Basta't bilisan mo na! Tapusin na natin to! Huwag ka lalapit! Demonyo ka! Hindi ko na alam ang gagawin ko ng mga oras na yun at ang tanging naisip ko na lamang ay ang tumakbo ng tumakbo papalayo. Nang biglang naramdaman kong kumilos si Mara. Bigla siyang nagpumiglas. Nabitawan ko siya at nagulat na lamang ako nang sinalubog niya ang humahabol sa amin na si Noli. Uhulihin na sana siya nito nang dumausdos siya sa pagitan ng mga hita nito pagkatapos ay tumalon siya at tinadyakan ng lalaki dahilan para masubsob ito. Napakalakas! Napakagandang katawan talaga niyan para sa kapangyarihan ko. Mara, pakiusap! Kunin mo na ang kapangyarihan ito nang makapagpahinga na ako! Hindi! Ayoko maging aswang na kagaya nyo! Ayoko maging masama na tulad nyo! Mga salbahe! Hindi naman ako totoong masama. Kagaya mo, isang ordinaryong bata lamang din ako. Isang ordinaryong bata na pinilit na maging halimaw. Mara, pagod na ako. Kunin mo na ng buo ang sumpang ito. Naggulat ako sa aking narinig ng mga oras na yon. Bakas ko rin sa boses ni Noli ang lungkot. Natigilan ako pero mabilis rin akong tumayo at tumakbo papunta kay Sarina. Wala siyang malay kaya kinuha ko na lamang ang buntot pagi na hawak niya. Kung pagod ka na, dapat magpahinga ka na. Kumain ka na lang sana ng bawang.
Masisisi ba ninyo kami kung gusto rin naming mabuhay, ha? Nakasalalay sa sumpang nasa batang yan ang buhay ng aming uri. Ang uri ng mga nilalang na... Kampo ng demonyo! Binuhusan ni Enrico ang matanda ng bendetadong lagis. Nagsisigaw ito at nangisay sa lupa. Kahit malakas ang buhos ng ulan ay tumalab pa rin yun. Aktong tatagay na sana ni Aling Amelia ang matanda nang bigla itong kumaripas ng takbo papalayo. Hahabulin pa sana ni Aling Amelia ang aswang subalit pinigilan na siya ni Enrico. Mga surot! Mga sagabal! Papatayin ko kayo! Hindi kami natatakot sa'yo! Sige! Subon! Noli! Sandali, makinig ka! Bawiin mo ang sumpa kay Mara at bubuhayin kita. Huwag ka nang umasa sa mga kasama mo. Sa lakas ng ulan na to, malabong marinig nila ang nangyayari rito. Isa pa! May panlaban kami sa'yo! At alam kong alam mo na tagilid ka na rito! Maswerte kayo. At matagal na akong hindi kumakain ng tao. Kung kalakasan ko pa, malamang nabangkay na kayong lahat ngayon. Gumugulong na sana mga ulo ninyo sa lupa! Ang dami mong satsat! Ano? Gagawin mo ba? O ang ulo mo ang pagugulungin ko rito? Ang gusto ko lang naman ay matapos ang miserabling buhay kong ito. Sawa na ako sa pagiging immortal. 6 na dekadang hindi na ipasa ang sumpa. Pagod na ako. Pero hindi yung dahilan para gawin mo ito sa isang bata. Uulitin ko. Sa huling pagkakataon, Noli, alisin mo ang sumpa kay Mara habang binibigyan pa kita ng pagkakataon! Tumayo si Noli at lumapit kay Mara. Pumalag pa ang bata pero kaagad itong sinaway ni Enrico. Sumunod naman ito at tahimik na tumayo sa harapan ni Noli. Sandali itong tinitigan ng lalaki bago pumikit. Nakita kong gumalaw ang mga labi ni Noli subalit hindi ko naintindihan o narinig man lang ang kanyang mga sinabi. Pagkatapos ay lumuhod siya sa harapan ni Mara. Itinutok niya ang mukha sa harap ng bata at ngumanga ng napakalaki. Napasigaw si Mara dahilan para mapangangarin ito at kitang-kita ko ang itim na sisiw na lumabas mula sa bibig ng bata at lumipat sa bibig ni Noli. At nang matapos yun ay bumagsak si Mara sa lupa. Malaya na ang bata. Salamat. Ngayon, ay tapusin mo na ako. Ayoko ng ganito. Sawang-sawa na ako. Pakiusap. Ayaw ko ng manakit. Ayaw ko ng mambiktima ng mga bata. Tapusin na ninyo ako! Hindi ko yan magagawa. Nangako ako na hindi kita papatayin sa oras na tanggalin mo ang sumpa kay Mara. Pero maghahasik lang din ulit ako ng lagim. At nang dahil sa nangyari ito, papahirapan ako ng mga kasama ko. Wala kayong ideya kung sino ang pinuno namin. Hindi nila ako papatayin. Uunti-untiin nila ako. Kaya nang ginawa nila sa mga magulang ko. Hindi. Kung totoo man yan, nararapat lamang yan na kabayaran sa mga ginawa mo. Pakiusap. Tapusin na lang ninyo ako. Kasama ang sumpang ito. Nasaan ang kuta ninyo? Uubusin ko muna ang grupo ninyo. At pagkatapos, gagawa natin ang paraan ng sumpang nasa iyo. Hindi ko may papangako pero may pag-asa pang makapamuhay ka ng normal. Magagawa mo yon? Makikipagkasundo ka sa isang kagaya ko? Tutulungan mo ako? Hindi ka ba natatakot? Hindi. Dahil ito ang dahilan kung bakit ako narito sa mundong ito. 10 ng aking pamilya. Kalokohan! Hipokrito! Bayani? Ulol! Kung mayroong mga taong kayang tumapos ng mga kagaya namin, ay hindi na sana kami dumadami. Pagsisisihan mo ang gabing ito, lalaki!
ang gabing ito na hindi mo pa ako tinapos? Walang ano-anong tumakbo patungo sa kadiliman si Noli, subalit hindi na humabol pa si Enrico. Lumapit na lamang sa kay Mara at binuhat ito. Nagkamalay na rin si Sarina. Inalalayan ko siya sa tulong ni Aling Amelia. Pumasok kami ng bahay at tumila na ang malakas na ulan. Doon ko lamang nakita ang pinsala ng labadang naganap doon at ang napakaraming sugat sa mga braso at mukha ni Enrico. Ginamot ko ang mga sugat niya. Si Aling Amelia naman ang nagasikaso kay Sarina at Mara. Walang masyadong nakatulog ng gabing yun maliban kay Mara. At kinabukasan umugong ang balita tungkol sa bangkay ng isang matandang babae sa may niyugan at isang binata sa kasunod niyong sagingan. Pinuntahan namin ang mga yun at nakumpirma namin na mga bangkay nga iyon ni Noli at ng matandang babaeng kasama niya. Siya nga yan. Si Noli. Pero ano nangyari sa kanya? Puro bawang at asin ang paligid. Puro lapnos ang kamay, dibdib at bibig niya. Malamang na siya ang may gawa niyan sa sarili niya. Pero hindi ako sigurado. Maaaring may nakasalubong siyang manunugis ng aswang. O baka kapwa niya aswang ang may gawa niyan. Teka, sisiw ba yung nasa kamay niya? Oo nga. Yung itim na sisiw, Enrico. Tayo na. Bumalik na tayo sa inyo. Kailangan ko pang matingnan ang kalagayan ni Mara. Ano man ang nangyari sa kanya ay hindi na importante. Ang mahalaga, wala na siya. At wala na ang sumpa. Pero alam mo, nakaramdam ako ng awa para sa kanya. Pakiramdam ko, napakabigat ang dinadala niya. Sa mga narinig ko lamang kagabi, masasabi kong hindi madali ang mga pinagdaanan niya. Maaaring tama ka. Pero nasa tao pa rin naman yan kung yayakapin ang kasamaan o hindi. At napatunayan niya ni Mara. Naging aswang siya, pero pinilit niyang labanan ang kasamaan na bumalot sa kanya. Tama ka. Meron tayong sariling isip at pagpapasya. Nasa atin talaga kung gagawin natin ang tama o hindi. Sa ngayon ako. Pero hindi ba kayo nagugutom? Parang gusto ko ng kakanin. Ako rin. Basta libre ninyo, ayos ako. Tamang-tama. May natira pa ako rito mula sa pangangalakal. Sagot ko ng putot ko, Tsinta. Tara, dalhan na rin natin si Mara at nanay. At si Luna. Bilan na rin natin ng makakain. O kunain mo? Manganganak na pala. Buti na lang, hindi naapektuhan yung mga tuta sa mga nangyari, no? Totoo. 2 linggo matapos ang lahat ng yon ay nagpaalam na sila Mara at Enrico. Nakapagsalita muli si Mara at naging madamdamin ang pamamaalam nila sa amin. Hindi pa gaanong maayos si Mara noon at madalas na binabangungot. Pero sinabi ni Enrico na normal lamang yun at mawawala rin sa katagalan. Lumipas pa ang 2 linggo at nagpaalam na ako sa mag-ina. Aalis ka na ba talaga? Hindi ka naman namin pinapaalis. Kung gusto mo, dito ka na lamang. Oo nga, dito ka na lang manirahan kasama namin. Salamat, Aling Amelia, Sarina. Pero naisipan kong balikan yung kapatid ko. Nais ko siyang dalawin man lang sana. Isa pa, gusto ko pang hanapin ang sarili ko. Hindi ka naman namin mapipigilan sa gusto mo. Ang akin lang, mag-iingat ka lagi at huwag mong kalilimutan ang mga nangyari dito. Maging leksyon sana ito na hindi lahat ng kwento ay kwento lamang. Opo, tatandaan ko po. Mutya, dalhin mo na rin pala itong paborito mong tuta. Ha? Talaga ba? Oo, dalhin mo na yung si Puti. Tanda ng pasasalamat at ng pinagsamahan natin dito sa amin. Maraming salamat! Doon natapos ang kwentong ito. Nasa sa inyo na kung paniniwalaan ninyo ako. Pero sinasabi ko sa inyo, totoo
ang lahat ng ito. Totoo ang mga aswang at napakarami pa nating hindi natutuklasan sa mundong ito. Mga bagay na akala natin sa mga pelikula at kwento lamang nagiging totoo. Kayo ba? Ano ang pinaka nakakatakot na naranasan ninyo may kinalaman sa paranormal at mga multo? Pabasa naman ako. Gusto ko ring malaman ang mga kwento ninyo.